Sa tugon, si Ming ay naupo sa lupa na nakatupi ang mga binti at nanatiling tahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, umiiyak si Ming at nakayukong sumagot na gagawin niya ang lahat ng makakaya. Dagdag pa rito, sinabi niya na hinding-hindi niya malilimutan ang kahihiyan ngayong araw. Sa tugon naman ng nakatatandang monghe, habang pinipisil ang kanyang mga kilay at labi at nakatingin kay Ming, sinabi niya, "Ama ba?" at nagpasalamat sa kanya bilang minamahal na disipulo. Pagkatapos nito, umalis ang nakatatandang monghe habang nakatayo ang iba pang mga kasamahan at nagpapalam sa kanya sa pamamagitan ng pagyuko at pagsaludo ng kanilang mga kamay. Si Ming ay nanatili sa kanyang pwesto, nakatalikod sa nakatatandang monghe, at habang naluluha, galit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at hinihigpitan ang kanyang kamao. Si Ming ay nanatiling nakaupo, hinihigpitan ang kanyang kamao, nakatingala at sumisigaw habang paalis na ang nakatatandang monghe. Samantala, si Xiaoyin, na natalo ngunit hindi bumagsak dala ng kanyang ortodoksong enerhiya, ay niyurakan. Bukod pa rito, sa korte ng Hidden Dragon, ang mga matatanda at mga pinuno ng iba't ibang sekta ay nakaupo sa silid ng pagpupulong. Isa ring matandang miyembro ng Shaolin Temple ang nakaupo sa tabi nila, na may benda sa ulo at may bakas ng pagkabahala habang nakatingin sa harap. Sinabi ng matanda, "Totoong kaiyahiya ito. Paano natalo ng ganito ang Shaolin Temple?" Sa tugon, ang miyembro ng Shaolin Temple, na malungkot ang mukha, ay nanatiling tahimik. Pagkatapos, isang lalaki na may puting buhok ang nakaupo sa tabi nila at tumingin sa matanda, nagsasabing, nangyari ito dahil sa pagkaantala nila sa pagsalakay at binigyan sila ng oras. Isang lalaki na may itim na buhok ang nakaupo sa tabi ng lalaking may puting buhok at tumingin sa matanda, sabay dagdag, sa simula pa lang, ang layunin nila ay ilihis ang kanilang atensyon. Pagkatapos, tumingin sa lalaki na may puting buhok ang isa at nagtanong, ano ang pagkakaiba kung sila'y umatake na agad? Sa pagtugon, ang lalaki na may puting buhok ay kumilos at sumagot, kung hindi nila inatake ang kanilang pinuno, maaaring mabago ng kanilang mga elite na sundalo ang kanilang mga estratehiya. Dagdag pa ng lalaki, kumilos siya habang tinatanong ang iba pang miyembro ng pagpupulong, sinubukan ba nilang harapin ito ng mas aktibo, at nagawa ba nilang kumilos ng walang pag-aalinlangan? Si Django, na nakaupo sa tabi nila, ay tumingin sa tabi at nagdagdag ng kanyang punto, hindi totoo yan. Narinig ito ng lalaki na may puting buhok at lumingon kay Django, sabay tanong, ano ang ibig mong sabihin? Si Django, na walang ekspresyon habang nakatingin sa harap, ay sumagot, yung mga gago ay tumigil lang ng mga 3 hanggang 4 na araw. Dagdag pa niya, tumingin siya sa lalaki na may puting buhok, sabay pisil ng kanyang kanang mata at kaliwang kilay, may katuturan na para sa ganoong karaming tao na gumalaw sa ganoong panahon. Tinanong ng lalaking may puting buhok kung ang ibig bang sabihin nito ay nauna silang kumilos. Tumugon si Django ng oo. Dagdag pa ni Django, marahil sila'y gumalaw ng magkahiwalay simula nang bumagsak ang mga nakapaligid na pangkat, kasama na ang pagbagsak ng Falling Sword Sect. Ipinatong ng lalaking may puting buhok ang kanyang mga kamay sa mesa sa harap niya at tumingin sa mga nakatatandang miyembro. Sinabi niya, maaaring ginawa nila ito upang ilihis ang kanilang atensyon, ngunit ito'y isang napaka-bold na hakbang nila. Dagdag pa ni Django na ganap silang nalinlang habang nagpapatuloy ang pagpupulong. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ng Palm Sword Master Kwakwa ng AO Factions na mas mabuti pang pag-usapan kung paano haharapin ang hinaharap kaysa balikan ang mga nangyari sa nakaraan. Lahat sa pagpupulong ay nakinig ng mabuti kay Kwak. Tinanong ng lalaking may puting buhok, ano pa ba ang dapat pag-usapan? Kailangan nilang agad umatake sa mga idiot na yun. Isang lalaki naman ang nagtanong sa lalaking may puting buhok kung aling lugar ang kanyang tinutukoy. Tumingin siya sa lalaki at sumagot na ang tinutukoy niya ay ang mga nasa harapan nila. Tumayo ang pinuno ng pamilyang Tang sa tabi ng matanda at tumingin sa lalaking may puting buhok. Idinagdag na maaari nilang atakihin ang mga yon, ngunit hindi magiging madali ang manalo. Tumingin ang lalaking may puting buhok sa pinuno ng pamilyang Tang at nagtanong kung bakit hindi ito madali. Ipinatong ng pinuno ng pamilyang Tang ang kanyang mga kamay at tumingin sa kanya, sumagot na mapanganib na hatiin ang kanilang mga tropa sa una pa lamang, at iliis ang atensyon sa isang panig habang inaatake ang Xiaoyin sa kabila. Dagdag pa niya na tiyak na naghanda ang mga yon para sa kanila at sila'y nahuli. Nang marinig ito, kumilos ang lalaking may puting buhok at tinanong kung ano ang sinasabi niyang dapat nilang gawin. Nagpatuloy ang pagpupulong at, matapos talakayin ang kanilang plano, ipinatong ng lalaking may puting buhok ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang kondongan at ang kanang kamay sa gilid ng upuan,
at seryosong nagtanong. Isang kalbong lalaki na may marka sa kanyang mukha at ulo, tumingin sa lalaking may puting buhok at idinagdag na dapat din nilang hatiin ang kanilang puwersa sa dalawa. Narinig ito ng matanda at tinanong, tumingin sa kanya, kung ano ang ibig niyang sabihin. Tumugon ang lalaki, nakatingin sa harap, na kung patuloy silang maghihintay ng hindi lumalaban, magagawa ng mga kalaban ang anumang nais nila. Dagdag pa, ang isang miyembro ng Shaolin Temple na nakaupo sa tabi ng lalaking iyon ay tumingin at nakinig sa kanya. Bukod dito, tumingin ang lalaking may marka sa mukha sa matanda at idinagdag na hindi magiging tama kung hatiin nila ang kanilang puwersa at magpadala ng isang bahagi upang iligtas ang Shaon habang ang isa pang bahagi ay haharapin lamang ang mga kalaban. Nang marinig ito, isang matanda na may madilim na kulay abo na buhok ang nagdagdag ng kanyang punto, na sumasang-ayon din siya. Bagaman mahalaga ang harapin ng mga kalaban sa kanilang harapan, nararamdaman niyang ang pagliligtas sa Shaolin ay ang pinakakagyat na gawain. Nang marinig ito, tumango ang lahat ng nakatatandang matanda, idinagdag na maaaring mga ilangan ito ng kaunting pagsisikap, ngunit sa tingin niya ito ay posible. Pagkatapos, pinag-usapan nila kung paano nila hatiin ang kanilang mga tropa sa kabilang panig. Si Yuji, na nakahiga sa silid at sugatan, ay dumilat ang mga mata at tumingin sa paligid. Isang boses ang narinig na umupo sa tabi niya at tinanong kung bumalik na ba siya sa kanyang katinoan. Si Yu, na nakahiga sa kama sa sahig, ay tumingin sa kanya at sabik na nagtanong, Lady Sama. Si Sama, na nakatingin sa kanya, ay sumagot, anong ginhawa, talagang isang ginhawa. Si Yuli, na nakatingin sa kanya, ay nagtanong, nasaan ako? Sinabi niya na nasa isang maliit na nayon sila na tinatawag na Yul, malapit sa Ilog Yani. Nang marinig ito, nagtanong si Yuli kung ang Ilog Yani ba yun, at sinabi niya na mukhang malayo na sila. Dagdag pa niya, dahil buhay natin ang nakasalalay. Tinanong siya ni Yuji kung gaano katagal siyang nawala ng malay, at tumingin siya sa kanya, na may luha sa mga mata, at sumagot, 5 araw. Nang marinig ito, si Yuli, na nakatingin sa harapan, ay nagsabi na tiyak na naging mahirap ito para sa kanya. Tumugon siya, hindi, natatakot ako kung hindi ka muling majay gising. Ang master, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagsabi, ang makita kang nabuhay ay nagpapasaya na sa akin. Si Yuli, na may ngiti sa mukha, ay iniabot ang kanyang kamay upang panasan ang kanyang mga luha at sinabing, huwag kang umiyak, Lady Sama. Tumawa siya, sabay tanong kung hanggang kailan niya siya tatawaging Lady Sama. Tinanong ni Yuli kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinihit ni S ang kanyang ulo at nakasimangot na nagsabing, Rusan Sama ang pangalan ko, hindi Lady Sama. Natawa si Yuji at sinabing, oo, naiintindihan ko na, Lady Sama, ibig kong sabihin, Rusan. Mag-usap na tayo ng mas comfortable. Bahagyang tumawa si Sama, at lumapit kay Yuji, sinasabing, salamat, Ora Bonnie. Si Yuli ay nakahiga doon, tinititigan siya ng may pagmamahal. Samantala, sa kampo, nakatayo ang mga gwardya sa labas ng kampo na may mga sibat sa kanilang mga kamay bilang proteksyon. Sa loob ng kampo, nakaupo si Zion Wang, si Moon, at isang lalaki na nakapink na kasuotan habang kumakain. Si Zion Wang, habang umiinom ng alak, ay nagbabasa ng isang tala. Habang binabasa niya ito, sinasabi nila na isang malaking hukbo ang umalis upang iligtas ang Shayin. Habang umiinom ng alak at nakatingin sa harapan, tinanong siya ng lalaki na nakapink na kasuotan, ilang tropa ang natitira sa pamilya ng dakilang Wang Fu. Si Zion Wang, na may hawak na tasa ng alak, ay sumagot, sa kasalukuyan, naroon ang pamilya Pang at ang Beggar Clan. Marami pang natitirang makapangyarihang mga angkan. Nang marinig ito, si Moon, habang kumakain gamit ang chopstick at nakatingin kay Zion Wang, ay nagsabi na hindi sila kayang talunin ng mga iyon. Dagdag pa niya, kahit wala ang Ice Valley at Dark Dragon Sect, kaya pa rin nilang harapin ang ganoong bilang ng mga tao. Nang marinig ito, tumugon si Zion Wang na hindi ito magiging ganoon kadali. Tinitigil niya ang tasa sa kanyang kamay at sinabi, magpo-focus lang sila sa depensa. Tinanong ng lalaking nakapink na kasuotan, sa depensa. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa mesa at ngumiti ng may halakhak, sinabing, mga hanggal na yon, hindi nila alam na nasa ilalim na ng kanilang ilong ang panganib. Si Zion Wang, na nakatingin sa lalaking nakapink na kasuotan, ay nagsabing, huwag masyadong magpakampante. Kung hindi sila mag-iingat, maaari pa rin silang matalo ng mga iyon. Si Zion Wang ay kumain at nagdagdag, gayunpaman, mula nang sinabi nilang tutulungan nila tayo,
hindi na ito magiging malaking problema para talunin ang dakilang pamilya Huang Fu. Tumingin ang lalaking nakapink na kasuotan kay Zion Wang at tinanong siya kung kailan ang tamang oras para umatake. Tumugon si Zion Wang na ipapaalam nila ang tamang oras, kaya't maghintay lang. Pagkatapos ay tumawa siya habang umiinom. Ang dalawang lalaking nakaupo sa tabi ni Zion Wang ay nagtataas ng kanilang mga tasa ng alak at nagtawanan, sinasabing, sige, ayos na. Si Zion Wang, habang umiinom, ay nag-isip na maayos na ang lahat ngayon, at ang natitira na lang ay ang dakilang pamilya Wan Fu. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang laban nina Uchi at Quack sa lugar ng labanan. Pareho silang gumamit ng magic at espada upang umatake sa isa't isa. Parehong isinwing nila ang kanilang mga espada, at galit na tumingin si Quack kay Uchi habang nakakuyom ang kanyang mga ngipin. Ang mga kasama ni Uchi ay nakatayo sa gilid, hawak ang kanilang mga sibat at espada, at pinapanood ang laban. Isa sa kanila, sa gulat, ay nagsabi, hindi ka panipaniwala. Gayun din, ang mga sundalo ni Quack ay nakatayo sa tabi, bahagyang nasugatan, at nanunood. Isa sa kanila, sa pagtataka, ay nagsabing, walang natatalo sa laban na ito. Habang humihingal si Quack, iniisip niya na ang kakayahan ng pinuno ng North Heaven ay mas mahusay kaysa sa inaakala niya. Kung magdadalawang isip siya kahit kaunti, baka matalo siya. Tumalon siya patungo kay Uchi gamit ang kanyang espada, determinado na hindi matatalo. Nakita ito ng mga sundalo ni Quack at sila'y sabik na nakatayo, nakakuyom ang kanilang mga kamao, nagsasabing, nagsimula na. Sa galit na mga mata, lumipad si Quack sa ere at ginamit ang kanyang pulang magic. Lumapit siya kay Uchi, sinasabing, ang pinakamakapangyarihang martial art ng Mount Hua, ang 18 Falling Flower Sword Technique. Sa tugon, nakatayo si Uchi sa harap ng malakas na hangin at galit na tumingin kay Quack ngunit nanatiling tahimik. Habang itinutulak ni Quack ang kanyang espada patungo kay Uchi, tahimik lang na nakatayo si Uchi, tinititigan ang espada. Nakita ito ng mga sundalo ni Uchi na nakatayo roon. Galit na tinaas ng mga sundalo ang kanilang mga sandata. Ngunit, inactivate ni Uchi ang kanyang magic at sa malakas na hangin ay tumakbo siya patungo kay Quack, hinahampas ang kanyang espada upang umatake. Gamit ang kanyang magic, ipinadala ni Uchi ang alon ng kanyang umiikot na magic kay Quack, na itinulak pabalik si Quack. Habang kumakapit si Quack sa lupa, iniisip niya na ang pagkapayapa ay saklaw ang pagkilos. Noon pa man, sinasabing ang paraan upang harapin ang bilis ay ang maging mas mabilis at tumugon ng walang pagkilos sa kabaligtaran. Habang nakatitig kay Uchi, iniisip niya kung gaano ito kamangmangan, ang kahit anong sablay na atake ay maaaring magbigay ng pagkakataon sa isang nakamamatay na counterattack na mawasak ang momentum. Hindi na siya pwedeng makipagpatintero sa labanang ito. Muling tumakbo si Quack patungo kay Uchi, iniisip na gagawin na niya ang lahat mula ngayon. Sa kabilang panig, nakatayo si Uchi na may galit na puting mga mata habang lumalapit si Quack na hawak ang kanyang magic sword. Kasabay nito, ginamit din ni Uchi ang kanyang magic upang ihampas ang kanyang espada. Nagbanggaan ang kanilang mga espada at pareho nilang itinutulak ang espada ng isa't isa. Samantala, malapit sa bundok at sa gilid ng ilog, lumitaw ang isang flam-like na buhawi pataas. Ang buhawi na ito ay dulot ng labanan ng isang lalaki na may suot na madilim na berdeng at dilaw na kasuotan, at isang lalaki na may suot na maliwanag na berdeng at kayumangging kasuotan. Ang lalaki na may suot na madilim na berdeng at dilaw na kasuotan ay malubhang nasugatan at isinaksak ang kanyang espada sa lupa ng may ingay. Damaloy ang dugo mula sa kanyang katawan at mahigpit niyang kinuyam ang kanyang dibdib habang galit na tumitig sa kanyang kalaban. Tumingin siya sa lalaki na may suot na maliwanag na berdeng at kayumangging kasuotan at sinabing iniisip niya na matatalo siya. Narinig ito ng lalaki na may maliwanag na berdeng at kayumangging kasuotan at itinuro ang kanyang espada sa kalaban. Alam niya na hindi naging madali ang laban, ngunit natalo niya ito. Kakailanganin ng kalaban ang hindi bababa sa 15 araw upang magpagaling. Pagkatapos, lumingon ang lalaki na may suot na kayumangging kasuotan at tumingin sa kabilang panig, kung saan sina Quack at Uchi ay naglalaban gamit ang kanilang umiikot na magic. Sinabi niya na natitira na lang ngayon ang labanan nila. Habang patuloy na nakikipaglaban, iniisip ni Quack habang inihahampas ang kanyang espada na kahangahangang hindi siya natitinag. Bukod dito, inactivate niya ang kanyang magic na nagpapalamig, iniisip na ang lamig na ito ay talagang masakit, at hindi pa siya nakarinig ng ganitong makapangyarihang malamig na yin-kai.
Si Uchi naman, habang inihahampas ang kanyang espada gamit ang kanyang umiikot na magic, ay pilit na pinipigilan ito sa pamamagitan ng pagpapataas ng kanyang yangkay, ngunit nararamdaman na niya ang kanyang limitasyon. Hinampas ni Uchi ang kanyang espada at ipinadala ang kanyang umiikot na magic storm patungo kay Quack, na nakatayo sa harap niya habang tinaas ang kanyang espada. Sa harap niya, iniisip ni Quack na kahit hindi niya matalo si Uchi, hindi rin siya maaaring matalo. Ang madilim na buhawi ng bagyo ay bumalat sa kanya, at habang ipinapadala ni Uchi ang kanyang magic patungo sa kanya, nagulat ito sa iniisip na anong pambihirang enerhiya ito. Ngunit si Quack ay nakatayo roon, gamit ang kanyang galit na pulang mga mata at magic sword upang harangin ang magic ni Uchi. Sinabi niyang ito ay isang mahusay na laban. Dagdag pa, gamit ang kanyang nagyayelong magic, inihampas ni Quack ang kanyang espada at ang nagyayelong Kai Magic Storm ay kumalat at pumunta patungo kay Uchi. Nakita ni Uchi ang nagyayelong magic na paparating at naisip, pinahusay na espada Kai, hindi, ito ay pagkakaisa ng espada at katawan. Delikado ito, bumabalot ang magic ni Quack sa lugar at ang kanyang mga magic waves ay tumama sa katawan ni Uchi, na tumayo roon habang sumisigaw sa sakit. Ang lugar ng lupa kung saan siya nakatayo ay nagsimulang mag-crack, at pagkatapos ng isang saglit, inactivate ni Uchi ang kanyang flame magic. Tumitig siya kay Quack at sinabi, sa malamig na taglamig lamang makikita ang tibay ng punong pine. Nakatayo si Uchi sa kanyang umiikot na flame magic waves at nagulat ng si Quack, gamit ang kanyang nagyayelong spin ng magic, ay tumalon patungo kay Uchi, inihahampas ang kanyang espada. Habang naglalaban, ang pulang umiikot na magic ay bumalat sa kanilang paligid, at isang dust explosion ang naganap sa paligid nila. Matapos ang ilang oras, parehong nakatayo sina Uchi at Quack sa harap ng isa't isa, nakaturo ang kanilang mga espada sa isa't isa, galit na nakatingin. Sinabi ni Uchi, napakagaling na martial art. Ang mga sundalo ni Uchi ay nakatayo sa tabi, nakatingin ng may gulat at sinabing, imposible ito. Samantala, ang mga sundalo ng magkabilang panig ay nagsimulang itaas ang kanilang mga espada at sumabak sa labanan. Nang si Quack ay tumayo sa harap ng mga sundalo, ang lugar sa paligid ng kanyang mga mata ay nagdilim. Sa kabilang banda, ang elder na sumusuporta kay Quack ay dumating kasama ang mga sundalo. Tumingin siya kay Quack at naging galit na galit at hindi makapagsalita. Ang lupa kung saan nakatayo si Quack, hawak ang kanyang espada, ay puno ng dugo. Ang kanyang katawan ay nasugatan at dumadaloy ang dugo mula rito. Bumagsak siya sa lupa, nakatiklop ang kanyang kaliwang kamay. Ang elder ay tumakbo patungo sa kanya at inakay siya. Nakita ito ng mga sundalo ni Quack at hindi makapagsalita. Pagkatapos, nakatiklop ang mga binti ng elder at inilagay ang kanyang mga kamay sa kaliwa, sa tabi ni Quack. Sinabi niya, ganito na ba magtatapos ito? Nakatayo si Uchi sa tabi at, gamit ang galit niyang puting mga mata, tumingin siya sa elder at nagbuntong hininga, tinatanong kung gaano katagal balak nitong manood. Galit na inilingon ng elder ang kanyang ulo at tumingin kay Uchi. Nakatayo si Uchi sa tabi at sinabi sa elder, tapusin na natin ito. Nagsalita si Uchi at isa sa mga sundalo ng elder na nakatayo sa likuran ay nagtanong ng may galit kung bakit hindi pa tapos ang laban. Ang isa pang sundalo ay nakatayo sa tabi niya, nagngangalit ang mga ngipin at nagtanong kung ano ang sinasabi ni Uchi. Samantala, dumating ang leader ng pamilyang Yu kasama ang kanyang mga sundalo mula sa likuran. Nakangiti at tinatawanan niya, sinabing yun na nga ang plano niyang gawin. Ang elder, na nagulat, ay iniisip ang tungkol sa pamilya Yu sa kabilang banda. Ang mga patay na katawan ng pamilya Huanfu ay nakakalat sa lupa habang nagpapatuloy ang laban sa pagitan ng mga sundalo ni Zion Wang at ng iba pang sekta. Nakatayo si Zion Wang, inilalagay ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at tinitingnan ang paligid, sinabing tila parang nasa likuran pa sila.